Shoutout sa tropa natin na si Bukoy Bukoy. Nag-comment siya dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, kung gustong makamura ang customer sa piso print, mag-dot matrix na lang daw tayo na printer. Mga tropa, kung wala kayong idea sa printer na sinasabi nito ni tropang Bukoy, yung dot matrix printer, ayan yung mga ginagamit, yung mga ribbon pa. Ito yung mga ganyan, no? So, sobrang tagal kong gumamit ng printer na ganito. As in, sobrang tagal. Kasi dati akong teller, siguro matagal din, mga more than 5 years din ata akong naging teller sa isang company. Hindi ko na lang din sasabihin sa inyo. Ang gamit ko pa dati na ganito, yung lumang model, yung LX300, kung hindi ako nagkakamali. Etong model na to, medyo bago-bago na siya, and talagang marami pa rin gumagamit ng ganito, usually sa mga bangko or kung saan pa man, ginagamit talaga tong dot matrix. And nakikita ninyo or kung naririnig ninyo sa mga pinupuntahan nyo na bangko or kung saan pa man, mga payment center, medyo maingay yung pagprint niya, parang medyo ganun yung pagprint niya, mga tropa. Ito yung binabanggit ng tropa natin na pwede kayong mag-piso print. And sa totoo lang, napakapangit ng output niyan kung when it comes sa mga sa Word mo siya ipiprint, talagang sablay-sablay. Siguro maghahanap ako ng output niya kasi yung resignation letter ko, dito ko siya pinrint, mga tropa. Totoo to. Yung sa dati kong company, dito ko siya pinrint sa LX310, and sana mahagilap ko, mailagay ko sana sa screen natin. Kung hindi ko makita, mga tropa, maghahanap na lang ako ng output ng printer na to sa Google para meron akong ma-share sa inyo, no? Nakakatawa lang, kaya ako tinapik to. Naalala ko kasi yung printer na gamit ko na LX310. At bakit ko nga ginawa ng topic to, yung tungkol dito sa piso print? Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung magsisimula pa lang kayo ng printing business, hindi ko na kayo maipupush forward na magkaroon ng piso printing, mga tropa. Kung nagsisimula pa lang kayo at yung tipong medyo wala kayong budget, gusto mo lang talagang mag-printing business, huwag nyo nang balaking pasukin yung piso print. Para lang kayong nang titrip dyan. Bakit ko nasasabi na para lang kayo nang titrip? Kasi yung kikitain ninyo, parang ibibili nyo na lang ulit yan ng inyong mga materials or bond paper or ink. And kung nakikita ninyo, halimbawa nagkaroon kayo ng print na 500, ang isang bond paper usually nasa 200 something na yan or 190. Magkano tinutubo nyo doon? Syempre halos kalahati ng bond paper, sabihin na natin na mga around 200 plus, kasi ang isang rim 500 sheets, diba? Sabihin na natin tumutubo kayo ng 200 pesos doon. Syempre isipin nyo yung ginamit nyo na ink, diba? Unang-una yung ginamit nyo na ink and yung printer ninyo. Bakit hindi ko na sa inyo sinasuggest yung ganito, piso print? Dahil 2025 na. Kung ngayon ka pala magsisimula ng mga piso print, talagang pahirapan ng makaahon or pahirapan na maka-ROI dyan. Kasi isipin mo, ngayon ka bibili ng mga printer, napakamahal ng printer, makikita nyo dito sa mga screen natin, 14,000, 9,000, 28,000, diba? Isipin nyo, sabihin na natin, ang printer ninyo halagang 10,000. Tapos, ang computer ninyo, sabihin na natin, halagang 15,000. Meron kayong internet, meron kayong kuryente, meron kayong bayad sa pwesto, tapos magpipiso print kayo, diba? Eto ang masasabi ko, yung medyo matagal na sa industry na to, na nagpipiso print pa, medyo established na yung kanilang business. Ibig kong sabihin, na-survive na nila yung kanilang shop na yon or yung business nila, or nakilala na sila sa printing business na merong piso print. At syempre, medyo sabihin na natin, luma na rin yung printer nila, kaya kayang-kaya nilang isugal na ng piso print, diba? Eto yung lagi kong sinasabi, kung ano yung working sa akin, baka hindi working sa inyo. Kung ano yung working sa inyo, baka hindi working sa akin. Lagi nyong iisipin yon. Bakit sila naapag-piso print? Kasi syempre, matagal na silang may piso print. Sana nagagets nyo yung point ko. And kung ipipiso print nyo yung printer ninyo na bago, mas mabilis siyang malalaspag. Sana nagagets nyo yun. And pwede nyo naman sigurong pasukin din yung piso print kung bibili kayo siguro ng mga second hand na printer. And I highly suggest, kung talagang ratratan dyan sa lugar mo, dun ka lang mag-piso print. Pero kung hindi naman ratratan yung printing dyan ng mga documents, wag mo nang balakin yan. Baka sa isang araw, magkaroon ka lang ng customer na 3, customer na 2, tapos ang ipiprint mo 20 pesos lang, or 10 page or 20 page lang.
Magkano kinita mo sa isang araw? 20. Talo ka pa sa puhunan, talo ka pa sa mga renta, di ba? Sana nagagets nyo, no? And eto yung lagi ko talaga sinasabi 2025 na yung fishball hindi na 50 isa, yung kikiam hindi na piso isa. Diba yung kwek-kwek na pusang gala, 3 peraso, 10 piso ata, no? So ayun lang, hindi ko naman kayo dinidiscourage na dito sa printing business natin. Ang gusto ko lang i-push kayo na magpresyo kayo ng tama para naman umangat-angat yung printing industry natin. Huwag nyo nang gayahin yung mga, alam nyo na sabik sa mga customer. Okay lang yan kung wala kayong customer. Ang importante, quality yung ginagawa nyo. Kahit medyo mahal yung presyo ninyo. Ayun talaga kayo ang masusunod sa printing, kayo masusunod sa presyuhan, hayaan nyo yung mga customer na sasabihin sa inyo, mahal yan, mga ganyan. At magkakaroon pa rin talaga kayo ng customer, pagkakatiwalaan kayo yan. Talagang may maniniwala at maniniwala kayo dyan, huwag kayong magpapabarat, diba? Sa mga ibang vloggers nga dyan, diba? Yung iba, talagang idol na idol sila, na kahit na alam na nilang inuuto sila, diba? Ayun lang, no? Para naman mabilis nyo ring makuha yung ROI ng inyong mga printer. And gusto ko lang din sabihin sa inyo, meron akong vlog nung nakaraan, ipinakita ko sa inyo kung gaano ko lang kabilis nakuha yung investment natin sa printer na Epson 5290. Diba? Binili ko siya ng 11,000 and ilang buwan lang, 2 months or 1 month ata, bumalik na sa akin yung pera na syempre, pinangbili ko ng printer na yon. Ang mahirap lang dito sa printing business yung puhunan ninyo, medyo nagagalaw ninyo, or yung mga benta ninyo, nagagalaw ninyo. Dapat itabi nyo yan, or kung meron ng naipon, pwede kayong mag-upgrade, di ba? Huwag yung, alam nyo, na magagalaw nyo na hindi para sa business. Yun yung mahirap And to tell you honestly, ganun yung nangyayari sa akin. Halimbawa, may nagpaprint sa akin dito ng 100 sheets, and i-multiply mo yun ng 5 piso, magkano yun? Parang 500 ata. Diba? So yung 500 na yon, at the end of the day, minsan na ipang food trip ko, na ipang iinom ko. Kaya naman, yung puhunan ko, hindi ko siya napapaikot. Pero syempre, business ko naman to, kaya okay lang. Ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo, na huwag nyong gagalawin yung pera ng business ninyo para hindi kayo malugi, para meron pa rin kayong pangpaikot ng negosyo. Napakahalaga nun, lalong-lalo na yung mga tipong nagre-renta kayo. Kailangan talaga isang tabi nyo yung pera. And meron naman din akong mga subscribers na sinasabi nila, meron nga din talaga silang piso print. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, medyo established na sila sa presyuhan na ganon, as in dati pa silang nagpe-presyo ng ganon, medyo nakilala na sila, at yung mga printer nila medyo luma na, kaya nang sumabay or kaya na nilang isugal ng isugal. Kumbaga ROI na sila, kumbaga trip na nilang nila yon, or talagang kumikita na talaga sila yon. Kasi mga tropa, yung printer dati, kung ipukumpara mo ng presyo ngayon, ibang-iba na. Alam nyo naman siguro yung inflation. Dati nga mga tropa, yung bond paper na binibili ko, to tell you honestly, parang 140 lang yan. Ngayon, magkano na? 240. Grabe, 100 kagad yung itinaas, di ba? Isipin nyo yun. Kaya kayang-kaya mong mag-piso print dati. Kung kaya mong mag-piso print ngayon, I highly suggest, kung target mo talaga ang piso print, bumili ka ng second hand na workforce printer. Hindi naman yung mga medyo laspag na, yung medyo fresh pa naman. Sabihin na natin na more or less 60,000 prints or mga 40,000 prints. Medyo fresh pa yan sa workforce. Kasi kung user ka talaga ng workforce, ang bilis talagang mag-print yan Talagang mapaparami ka dyan. Yung iba nga, 100,000 na yung workforce printer nila yung number of prints diba? So, ikaw na lang siguro mag-maintenance noon kapag bumigay na yung printer head. Ayun, kung gusto nyo talagang mag-piso print, I highly suggest sumugal kayo sa printer na second hand. Huwag kayong susugal ng piso print kung medyo bago-bago pa yung printer ninyo. Mabilis malalaspag yan. Sana nagigets nyo yung point ko, no? Isipin nyo ang mamahal neto. Sabi nga ng tropa natin na nag-comment, mag-dot matrix printer na lang kayo. Kasi etong ribbon neto or yung ginagamit na ink dito sa printer na to, nire-refillan lang yan, pinapataan lang ulit ng ink to para makapag-print siya. So ayun, talagang immortal etong ribbon na to. Halimbawa, wala nang ink yung ribbon, pinapataan lang yan para magkaroon na siya ulit ng ink and iniikot-ikot. Na-miss ko tuloy yung printer. Nakakatuwa, ang tagal ko ring gumamit neto dati.
Sa mga nakaka-relate dyan sa paggamit ng LX310, comment down below yung mga tellers dyan, yung mga co-tellers ko kung napapanood nyo ako. So, siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Hopefully, kahit papano, hindi ko kayo na-demotivate. Kahit papano, sana you learn a thing or two. Meron kayo sanang natutunan kahit papano, ibig kong sabihin, di ba? So, ayun lang. I-take nyo yung risk kung saan nyo gustong sumugal. Take lang ng risk kasi syempre malalaman mo yung galawan sa market dyan eh. Mas matututo ka kung mismong i-actual mo yung lahat ng mga sinasabi ko dito. And, comment down below kung yung mga iba kong subscribers dito, nagpipiso print pa rin kayo. I-share nyo yung experience nyo para meron kaming idea. And huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ibabash. And alam nyo naman na siguro yung ugali ko sa mga ganyan. Itinitreat ko kayo as equal kung nagpipiso print kayo and i-share nyo yung experience ninyo. Mas natutuwa ako sa mga nakikipag-interact sa akin dito sa ating YouTube channel para kahit papano, nakakapagkwentuhan tayo. So ayun na lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.